Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1351 hanggang Kabanata 1360. Kabanata 1351. Swish swish. Sa isang iglap, ang tunog ng paghihiwa sa hangin ay nag-ugong sa yungib na bato, at si Yehan ay sumugod din patungo sa pinakamalapit na pasukan. Sa sumunod na sandali, nang lumitaw si Yehan sa gitna ng bahay na bato, si City Lord Leo at ang iba pa ay sumugod din dito mula sa ilang iba pang mga pasukan, at pagkatapos, isang plataporma ng bato ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa ibabaw ng plataporma ng bato, mayroon ding isang piraso ng kristal na jade na naglalabas ng isang hindi mapipigilang tukso sa lahat. Kapangyarihan. Nang makita ito, ngumisi si Yehan, at dahan-dahan niyang tiningnan ang iba, na sinasabi, lahat, nagkita tayo sa isang makipot na daan, at ang matapang ang mananalo. Sino man ang makakakuha nitong magandang bagay, depende na sa ating kakayahan. Tingnan natin kung sino sa atin ang sapat na matapang. Malamig na umismid si City Master Leo, at nagtagpo ang mga mata ng lahat sila ay walang pakialam, at ang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay gamulong sa maliit na espasyo na ito. Malamig na ngumiti si Yehan, at agad, ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa jade na bato na parang kidlat, sinusubukang hawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay, ngunit si City Master Leo ay nagalit na umismid, at biglang winasiwas ang kanyang espada patungo kay Yehan, ang matalas na liwanag ng espada ay gustong putulin ang braso ni Yehan. Matapos simulan ni City Lord Leo ang pag-atake kay Yehan, ang mga tao mula sa ilang iba pang direksyon ay nagsimulang mag-away din. Sa makipot na lugar na ito, gaya ng sinabi ni Yehan, sino mang makakakuha ng kayamanan sa plataporma ng bato ay depende sa kanyang sariling kakayahan. Ang matapang ang dapat na maging panghuling tagumpay, habang ang mahina ay hindi karapat-dapat. Lag-itik. Nahaharap sa pag-atake ni City Lord Leo, humugot ng espada si Yehan. Bago pa man bumagsak ang nakakatakot na espada ni City Lord Leo sa braso ni Yehan, ang naglalakihang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay kumalat patungo kay City Lord Leo na parang alon ng mga espada. Nagkita sa isang makipot na daan, dito, si Yehan ay isang matapang na lalaki, hindi siya matatakot sa kahit sino. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nagwawalis patungo kay City Lord Leo, at ang mga hibla ng liwanag ng espada ay parang mga alon ng espada, patuloy, at ang malakas na kapangyarihan ng pagpatay ay nagpadiin sa mga mata ni City Lord Leo, at sinugod niya si Yehan. Ang espada sa braso ay biglang bumilis. Masyadong mabagal ang iyong espada. Ngumiti si Yehan, sa espada ni Moni. Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay parang simoy ng hangin, dumaan, mabilis na parang kulog, at sa isang iglap, hinarang nito ang espada ni City Lord Leo, ang dalawang puwersa ay nagbanggaan, at ang nakakatakot na intensyon ng espada ay umalog, bigla-bigla, si City Master Leo ay umatras ng 4 o 5 hakbang. Sa kabilang banda, nang mahawakan ni Yehan ang pangunahing puwersa ni Liu Cheng, bahagya lamang siyang nayanig. Sa isang iglap ng itulak ni Yehan si Liu Cheng Lord pabalik gamit ang espada, ang kanyang kamay ay nakaabot na sa plataporma ng bato, ng jade. Bata, masyadong sakam ka. Sa sandaling ito, habang malapit ng magtagumpay si Yehan, isang nakakatakot na liwanag ng sibat ang sumugod mula sa kanyang kanang bahagi. Isang lalaking may edad na may mabangis na ekspresyon ang galit na sumugod kay Yehan. Susunod, ang ekspresyon ni Yehan ay madilim, sino mang hamarang sa akin, mamatay. Lag-itik. Nahaharap sa nakakatakot na kutsilyo na ito, hindi umatras si Yehan, ang nakakatakot na kapangyarihan ng ginto ay umalangaw-ngaw, ang gintong liwanag ng espada ay agad na sinira ang liwanag ng kutsilyo, at ang pag-atake ay nagpatuloy ng walang humpay, ang lalaking may edad na ay agad na pinugutan ng ulo ng espada ni Yehan. Walang hadlang, madali ang hinawakan ni Yehan ang jade sa kanyang kamay, na nagpagalit kay City Master Leo, nakaka-rating lang. Bata, ibaba mo ang jade sleep. Sigaw ni City Lord Leo, ngunit sa sandaling ito, si Yehan ay mabilis nang umalis sa bahay na bato dala ang piraso ng jade. Hayop, patayin siya at bawiin ang jade sleep.
Sa isang iglap nang makita nilang kinuha ni Yehan ang Jade, nagalit ang lahat at sunod-sunod na lumabas sa bahay na bato, tinitigan si Yehan at Mo Feiwo ng masamang tingin. Kumislap ang piraso ng Jade, at direkta niyang inilagay ito sa somero ring. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni City Master Liu, tiningnan niya si Yehan at nakangising sinabi, "Bata, saan napunta ang lahat ng magagandang bagay sa yungib na ito? Halika, marami kang magagandang bagay sa iyo." Nang marinig ang mga salita ni City Lord Liu, ang mga matang puno ng intensyon ng pagpatay ay biglang naging sakam. Mukhang isang gutom na lobo na nakatingin sa masarap na pagkain. Ipinapakita nito na si Yehan ay dapat na may maraming magagandang bagay sa kanya. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Yehan at sinabi, "Ang magagandang bagay dito ay nasa akin nga, kung kaya mo, kunin mo." Mayabang na lalaki, kahit na mayroon kang ilang kakayahan, ngunit kung tayo lahat ay magtutulungan, tiyak na mamamatay ka. City Lord Liu, patayin natin siya ng sama-sama. Paano kung hatiin natin ng pantay ang mga kayamanan sa kanya? Nang marinig ito, nag-isip sandali si City Lord Liu, at tumango. Nakita na niya ang lakas ni Yehan, at hindi siya mahina kaysa sa kanya. Kung gusto niyang mapabagsak si Yehan, isang matalinong pagpipilian ang magtulungan, ngunit pantay na pagbabahagi ng mga kayamanan. Walang ganoong mga iniisip. "Kuya Ye, ano ang dapat nating gawin?" Tumayo sa tabi ni Yehan, tahimik na pinanood ni Mo Feiwo ang eksena. Maingat na ngumiti si Yehan, "Huwag kang mag-alala, ang mga taong ito ay wala silang magagawa sa akin. Feiwo, manood ka lang sa gilid, sino ang matapang sa lugar na ito? Malalaman nila agad." "Mayabang na bata, sa tingin ko ay pagod ka na sa trabaho, gawin na." Sa isang iglap, 7 o 8 figure ang sumugod patungo sa pwesto ni Yehan, ang tunog ng mga paghihiwa sa hangin ay lumabas sa harap ni Yehan, at ang mga anino ng mga espada, ilaw at espada ay nagsama-sama, na parang isang nakakatakot na array ng pagpatay ang binalot kay Yehan. Kabanata 1352. Umalis. Malakas na sumigaw si Yehan, humakbang, at ang matalas na gintong liwanag ng espada sa espada ni Moni ay sumugod, at ang gintong kapangyarihan na natipon mula sa katawan ni Yehan patungo sa espada ni Moni, at ang gintong liwanag ng espada ay 3 o 4 na talampakan ang haba, nagwawalis. Agad, sa ilalim ng pagbomba ng gintong kapangyarihan ni Yehan, ang gintong liwanag ng espada na nagwawalis ay agad na nilamon ang buhay ng 3 sa kanila. Boom! Ang pagbanggaan ng nakakatakot na kapangyarihan, ang mapurol na tunog ay nag-ugong sa yungib na ito na parang kulog, ang enerhiya ay umalon, nagwawalis sa paligid, ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagwawalis, sinisira ang lahat sa paligid, pinugutan ni Yehan ang 3 tao gamit ang isang espada, mabilis na umatras, ang mga tao na pinamumunuan ni City Lord na Liu ay umatras din, iniwan ang 3 bangkay sa harap nila. Sa pangkat ng mga taong ito, maliban sa lakas ni City Lord Liu, ang natitirang mga master ng Three Flower Realm at si Yehan ay lubos na walang kwalifikasyon upang makipaglaban. Nakatingin sa 3 bangkay, lahat sila ay magkakasunod, si City Lord Liu at ang iba pa ang kanilang mga mukha ay naging lubhang pangit. Nagsama-sama sila at nakipaglaban sa binata sa kabilang panig, ngunit hindi man lang sila nakakuha ng kaunting bentahe. Lahat, kumusta na kayo? Gusto niyo pa bang magdesisyon sa inyong sarili? Si Yehan ay nakatayo na may hawak na espada, at walang pakialam na tiningnan si City Lord Liu at ang iba pa. Sa kanyang kalmadong mga mata, mayroon ding sumabog na intensyon ng pagpatay. Lumabas, ito ay nagyayelong malamig. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, bagaman sina City Lord Liu at ang iba pa ay mukhang napakapangit, lahat sila ay nanahimik. Nang ipakita ng binata sa kabilang panig ang kanyang lakas, hindi na talaga nila ito kaya. Nang makita ito, tumawa si Yehan sa kanyang puso. Kanina lang, ang mga taong ito ay nagtatalo upang patayin siya at kunin ang kanyang mga kayamanan, ngunit ngayon ay lahat sila ay duwag. Ang malakas ang nirerespeto, at malaki ang kanilang mga kamao. Dito, si Yehan ay ang malakas. Kung ganoon, patawarin mo ako, hindi na kita sasamahan. Nang makita sina City Lord Liu at ang iba pa ay nanatiling tahimik, dahan-dahang hinailan ni Yehan si Mo Feiwo pabalik. May isa pang pasukan sa yungib. Sinundan, wala silang nakuhang anumang pakinabang mula sa mga kayamanan sa yungib na ito, maaari lamang nilang asahan ang ibang mga lugar. Ang daang ito ay napakahaba, at nilakad ito ni Yehan kasama si Mo Feiwo ng 5 minuto bago lumabas. Sa harap ng dalawa, isang sinaunang bulwagan ang lumitaw sa harap nila. Sa bulwagang ito, sinusuportahan ng 8 napakalaking haligi ng bato, ito ay lubhang kahanga-hanga. Sa gitna ng pangunahing bulwagan, mayroong isang malaking pool.
Sa pool, ang usok ay nag-uumpisa, at naglalabas ito ng isang malakas na puwersa ng yin at yang. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa pool, mayroong isang magandang figure na nakaupo ng nakatapak. Bukod dito, sa gilid ng pool, isang batang babae ang nagpoprotekta sa Dharma gamit ang isang malaking espada na kasing taas niya, at ang mga mapaglarong mata ay nakatitig sa mga taong nakarating na sa bulwagang ito. Kuya Ye, ang dalawang babae ito sa inn. Kinilala ni Mo Feiwo ang dalawang babae, at gayon din si Yehan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yehan ay sina Patriarch Qin at ang ilang mga practitioner ay dumating dito bago sila, ngunit may tatlong pasukan mula sa Stoneman Formation, marahil sina Patriarch Qin at ang iba pa ay dumating dito mula sa ibang pasukan. Tulad ng iniisip ni Yehan, sina Patriarch Qin at ang iba pa ay pumasok sa pamamagitan ng ibang pasukan, ngunit wala rin silang nakuhang anumang pakinabang sa pagpasok dahil ang daan na kanilang pinasukan ay matagal nang hinarangan ng mga taong iyon. Ang dalawang babae ay pinagsilbihan. Tinitingnan ng tanawin sa harap nila, sina Yehan at ang dalawa ay naglakad patungo sa isa't isa. Sa likuran nila, sina City Lord Leo at ang iba pa ay lumitaw din, at lahat ay naglakad patungo sa gilid ng pool. Kuya Ye, ito ang dapat na core ng Underground Palace. Sabi ni Mo Feiwo kay Yehan habang tinitingnan ang bulwagan, ngunit bakit ang dalawang babaeng ito ay nauna sa atin? Maaari kayang ang 5 stone men sa labas ay ang kanilang obra maestra. Tumango si Yehan. Ang lakas ng dalawang babaeng ito ay hindi simple. Nang siya ay nasa inn, natuklasan ni Yehan na hindi niya makita ang kanilang kaharian. Ang lakas ng dalawang babaeng ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya, higit pa sa mataas. Kasing simple ng pag-abot sa isang kaharian. Maaari kayang ito ang Yin Yang Pond. May sabi-sabi na ang Venerable Yin Yang ay bihasa sa Yin Yang at gumagamit ng Yin Yang Pond upang kontrolin ang kapangyarihan ng Yin Yang. Malaki ang posibilidad na ito ang Yin Yang Pool, ngunit sino ang babaeng iyon? Makakapasok siya sa Yin Yang Pool ng mag-isa. Natatakot ako na ang dalawang babaeng ito ay hindi simple. Nang sila ay dumating mula sa Stoneman Formation, 5 stone men ang nawasak. Kung ang 5 stone men na ito ay hindi nawasak, isang kumpletong Stoneman Formation, bukod sa atin, ay maituturing na isa. Mahirap para sa mga masters na masira. Ang mga titig ni na City Lord Leo at ng iba pa ay nahulog sa babaeng may itim na belo sa Yin Yang Pool, at isang takot ang sumilay sa kanilang mga mata. Sa wakas, lahat ay tumingin muli sa batang babae na may dalang malaking kutsilyo. Ang batang babae ang kanyang figure ay mukhang napakaganda, ngunit ang kanyang sandata ay isang malaking kutsilyo na kasing taas niya lamang. Ang eksena ay mukhang napakakakaiba at hindi magkakasundo. Ang batang babae na may dalang kutsilyo ay parang isang tulisan na hamarang sa daan. Ang malaking kutsilyong ito ay halos 1.7 metro ang haba. Ang buong talon ay mas malapad kaysa sa palad ng isang matanda, walang bilang. Ang batang babae ay may dalang malaking kutsilyo sa kanyang balikat, at ang kanyang mapaglarong mga mata ay nakatitig sa lahat ng dumating dito, at may isang mapanuyang ngiti sa sulok ng kanyang bibig na parang hindi niya pinapansin ang mga taong dumating dito. Dinala ni Yehan si Mo Feiwo sa harap ng batang babae, ngunit ang titig ni Yehan ay sumunod na sa likod ng batang babae. Ang usok ay tumaas sa pool, at ang gumugulong na kapangyarihan ng yin at yang ay pinakawalan sa pool. Ang puwersang ito, kahit na hindi malapit, ay nakakatakot, ngunit ang babae sa pool ay maayos, nakaupo ng nakatapak dito ng tahimik, na parang nagsasanay siya sa pool. Ang kapangyarihan ng yin at yang ay pareho. Nang makita ito, nagulat si Yehan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng yin at yang ay itinuro na kay Yehan mismo nang siya ay dumating mula sa yin at yang reincarnation formation. Ang buhay ay dapat mamatay sa pormasyong iyon. Ngunit sa sandaling ito, ang babaeng ito ay talagang nakakapaglinang ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. May sabi-sabi na ang yin yang pool na ito ay lubhang nakakatakot. Kung ang dalawang puwersa ng yin at yang ay papasok sa katawan, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang nakakatakot. Sino ang babaeng ito? Makakaupo siya sa yin yang pool na iyon at ligtas na magsanay. Narinig ko na ang Venerable Yin Yang ay nakokontrol ang kapangyarihan ng Yin Yang dahil sa kanyang sariling konstitusyon. Maaari kayang ganoon din sa babaeng ito. Kabanata 1353. Kahit alinman dito, ipinakikita nito na ang babaeng ito ay lubhang kakaiba. Nang marinig ang mga boses na nagmumula sa paligid, ang mga itim na kilay ng dalaga ay sumimangot, at isang galit ang mabilis na umakyat sa kanyang mukha, bakit kayo nag-aaway? Sino mang nag-aaway, mag-ingat na putulin ng dalagang ito ang kanyang dila. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay nanginginig, at lahat sila ay tumingin sa dalagita na may takot sa kanilang mga mata.
Bagamat ang dalagita na ito ay mukhang hindi gaanong nakamamatay sa labas, ang isang taong maaaring magdala ng gayong nakamamatay na sandata ay hindi mahulaan sa hitsura, walang nakakaalam kung gaano karaming presyon ang dadalhin ng kutsilyong iyon sa mga tao dito kapag nagalit ang dalaga. Nang makita ito, ang dalaga ay kontento na umismid, at sinabi, payo ko sa inyong lahat na manahimik, makakarating kayo rito nang hindi binubuksan ng aking ate ang daan, sa tingin ba ninyo ay makakadaan kayo sa stone formation? Nagsanay na ang aking ate, at mas mabuting tiisin ninyo ang aking galit kapag dumating na ang oras. Ang pagiging baliwala ng isang dalaga na 18 o 9 na taong gulang, kung normal, karamihan sa mga tao rito ay magagalit, ngunit walang naglakas loob na magsalita sa harap ng dalaga sa harap nila. Ang mga mata ni Yehan ay tumingin sa paligid, at sa wakas ay tumigil muli sa yin yang pole. Mayroong napakalakas na kapangyarihan ng yin yang dito. Siyempre, hindi hahayaan ni Yehan na mawala ang bihirang pagkakataong ito. Marahil, ang kanyang mga mata ay nasipsip matapos makuha ang kapangyarihan ng yin at yang sa loob, ang kanyang sariling dalawang kakayahan ay mapapalakas muli. Agad, si Yehan ay naglakad pasulong, patungo sa gilid ng yin yang pole. Gayunpaman, nang malapit ng lampasan ni Yehan ang babae at maglakad patungo sa gilid ng yin yang pole, may isang pag-swipe, at isang malaking kutsilyo na puno ng masasamang aura ay tumayo sa harap niya. Ilang pulgada na lang ang natitira. Ang batang ito ay naglakas loob na pukawin ang dalagitang iyon, sa tingin ko ay ayaw na niyang mabuhay. Nang makita ang eksena na ito, sina City Master Leo at ang iba pa ay may mga ngisi sa kanilang mga mukha. Lumingon ang dalaga kay Yehan at mayabang na sinabi, si Kizzy, naaalala kita, sinilip mo ako at ang ate ko noong nasa in tayo, ngunit kung maglakas loob kang humakbang pa, ang aking kutsilyo ay pupugutan ang ulo ng iyong gago at sisipain ito bilang bola. Ang mga salitang ito ay nagpautol kay Yehan sandali, talagang gusto niyang sabihin na tinitingnan niya ang iyong ate sa halip na ikaw. Sino ang magiging interesado sa isang maliit na batang babae na tulad mo, at isang napakamatigas na maliit na batang babae? Dalaga, hindi ka ba masyadong makapangyarihan? Lumingon si Yehan upang tingnan ang dalaga, at mahina na ngumiti. Nang marinig ito, ang dalaga ay mahina na umismid, mapang-akit na tumingin kay Yehan, at sinabi, sexy, ang dalagang ito ay makapangyarihan, ano ang gusto mo? Gusto mo pa bang makipaglaban sa dalagang ito? Nang marinig ito, hinimas ni Yehan ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, sa mga tuntunin ng lakas, sa tingin ko ay hindi ako ang iyong kalaban, dalaga, ngunit ang yin yang pond na ito ay dapat para sa mga nakakakita nito, tama ba? Mali, hindi iyon ang mga nakakakita nito ay makakakuha ng bahagi, ngunit ang mga may lakas ang makakakuha nito, maliban na lang kung malalampasan mo ang dalagang ito. Patuloy na tiningnan ng dalaga si Yehan ng mayabang, at sinabi, gayunpaman, huwag muna natin pag-usapan ang tungkol sa iyo. Mababasag mo ba sa ilalim ng kutsilyo ng dalagang ito, at naglakas loob kang pumunta sa yin yang pool dahil sa iyo, na nasa tuktok na lugar ng pagtitipon? Ngumiti si Yehan at sinabi, kung ang dalaga ay handang hayaan akong pumunta, hindi na ako kailangang mag-alala kung makakapasok ako sa yin yang pool. Si Kizzy, sa tingin ko ay nananaginip ka, sa tingin mo ba ay hahayaan kita? Itinaas ng dalaga ang kanyang kilay, at ang malaking kutsilyo sa harap ni Yehan ay bahagyang gumalaw, kaya halos maramdaman ni Yehan ang lamig. Ang talam ni Lai ay malapit sa kanyang lalamunan, at kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang putulin ang kanyang ulo. Hoy, huwag kang masyadong lumagpas. Nang makita ang mga kilos ng dalaga, si Mo Feiwo ay agad na hindi nasisiyahan, at tinitigan ang dalaga ng magagandang mata. Sino ang nagpapababa sa akin? Walang kasalanang nagkibit-balikat ang dalaga, at kinunot ang kanyang magandang ilong kay Mo Feiwo. Ang hitsura na ito ay medyo cute, ngunit ang malaking kutsilyo na puno ng masasamang espiritu ay nakuha ng dalaga. Ang mahigpit na paghawak nito sa iyong kamay ay talagang nakakahiya. Nang marinig ito, inihilig ni Yehan ang kanyang ulo patungo sa dalaga, sumangkit ang kanyang mga mata at ngumiti, pagkatapos ay ngumisi at sinabi, maliit na babae, nagustuhan ko na ang ate mo, at bababa ako upang maligo kasama niya ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Pagkatapos ng lahat, ang katawan ni Yehan ay biglang gumalaw. Nang magalit ang dalaga, ang buong katawan ni Yehan ay wala na sa sakop ng malaking kutsilyo sa kamay ng dalaga, at diretso siyang sumugod sa yin yang pool. Hayop! Ang dalaga ay nagalit at ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay malapit nang humiwa sa likod ni Yehan, ngunit nang makita niya ang babaeng nakaupo nang nakatapak sa yin yang pool, ang dalaga ay nagsipa ng paa ng may pagsisisi,
ang mahabang malaking kutsilyo ay bumagsak, si Qianzi, kahit nahayaan kitang pumunta roon, ikaw ay maghahanap ng iyong sariling kamatayan. Haha, salamat sa dalaga sa pagiging mahabagin. Malakas na tumawa si Yehan, at ang figure na nagwawalis ay magaan na bumagsak sa yin-yang pool na parang isang ihip ng hangin, at pagkatapos ay nakaupo ng nakatapak na hindi kalayuan sa babae. Nang makita ito, isang pagkamangha ang lumitaw sa mukha ng dalaga. Sina Panginoon Liu at ang iba pa ay nagulat din nang makita ito. Pumasok si Yehan sa nakakatakot na yin-yang pool, at walang nangyari. Akala ng lahat na sa sandaling makapasok si Yehan sa yin-yang pond, tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa sandaling ito, ang binata na nakaupo ng nakatapak sa yin-yang pool ay tila sa kanya na ang yin-yang pool ay parang isang mainit na bukal, nakaupo ng comfortable dito. Paano ito posible? Maaari kayang siya ay immune sa kapangyarihan ng yin-yang sa yin-yang pond. Ang mga tao sa paligid ay nagulat, at maging si Mo Feiwo ay bahagyang binuksan ang kanyang bibig. Sa oras na ginugol kasama si Yehan, naramdaman niya na ang kabilang panig ay naging mas misteryoso. Bumangon, ganap na hindi nakikita. Maaari kayang ang dalagitang ito ay isang espesyal na tagapaglinang ng pisikal na katangian tulad ng ate. Ang dalaga ay mukhang tulala, ngunit agad siyang umiling. Hindi madaling makita ang isang espesyal na tagapaglinang ng pisikal na katangian. Wala nang mas mahirap hanapin. Gayunpaman, si Yehan ay maayos pagkatapos pumasok sa yin-yang pond na nagpangiti sa dalaga sa kanya ng kakaibang tingin. Kabanata 1354. Kapag nagising na si ate, kailangan niyang turuan ka ng leksyon. Nang maisip ito, ang mood ng dalaga ay biglang bumuti ng malaki, at lumingon siya upang buhatin ang malaking kutsilyo at patuloy na tumitig sa iba. Sa yin-yang pool, nang umupo si Yehan ng nakatapak, ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang sumabog ng nakakatakot na lakas ng pagsipsip. Sa paglitaw ng nakakatakot na lakas ng pagsipsip na ito, bigla, sa paligid ni Yehan, isang grupo ng ang kapangyarihan ng yin at yang ay tahimik na nagtipon patungo sa kanyang mga mata. Naramdaman ito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay bahagyang tumaas, at isang ngiti ang sumabog. Nadama niya na ang kanyang mga mata ay dahan-daang nagbabago habang ang mga puwersa ng yin at yang sa yin at yang pool ay nagtipon sa kanyang mga mata, ang mga pupil ng kanyang mga mata ay naging mas madilim, na parang sa sandaling ito, ang mga pupil ng kanyang mga mata ay naging dalawang walang hanggang kalaliman, sakam at walang katapusang sumisipsip ng kapangyarihan ng yin at yang sa kanilang paligid. Sipsipin mo hanggat gusto mo, at hayaan mong makita ko kung anong uri ng mga pagbabago ang magkakaroon ka sa huli. Ang puso ni Yehan ay bahagyang umaasa, ngunit nang sipsipin ni Yehan ang kapangyarihan ng yin at yang sa yin at yang pool, naramdaman din niya na ang babaeng nakaupo ng nakatapak sa tapat niya ay sumisipsip din ng yin at yang tulad niya. Ang kapangyarihan ng yin at yang sa pool, ngunit ang lugar kung saan ang kalaban ay sa huli ay tumatanggap ay ang dantian, hindi ang mga mata tulad ni Yehan. Sa pangunahing bulwagan, sina City Lord Liu at ang iba pa ay nawalan agad ng interes matapos makita ang eksena na ito, at nagkalat ng isa-isa. Bagamat ang yin-yang pool na ito ay lubhang bihira, wala itong silbi sa kanila, at hindi nila lakas loob na pumunta sa yin-yang pool na iyon. Ang yin-yang underground palace ay napakalaki, marahil ay marami pang mga lugar dito na hindi pa nila napupuntahan, kaya maaari lamang nilang samantalahin ang oras na ito upang hanapin ito. Nakatingin kay Yehan na nakaupo ng nakatapak sa yin-yang pond, si City Lord Liu ay may isang masamang ngiti sa kanyang mukha, at hindi niya itinago ang kanyang mga intensyon ng pagpatay kay Yehan. Malinaw, para kay Yehan na kolektahin ang lahat ng mga kayamanan sa alchemy room sa bag, hindi pa rin siya sumusuko. Natural, si Mo Feiwo ay hindi umalis, at siya at ang dalaga ay nagtitigan. Ganoon lang, 5 oras ang lumipas nang hindi namamalayan. Sa oras na ito, mayroong isang sumabog na nakakatakot na hininga na nagmumula sa yin-yang pool, na nagpapakulubot sa buong yin-yang pool, at ang kapangyarihan ng yin-yang ay sunod-sunod na dumadaloy. Sila ay nagtipon ng mabilis, at sa wakas lahat sila ay sumugod sa paligid ng babae at pumasok sa kanyang katawan isa-isa. Naramdaman ng paggalaw na ito, ang dalaga na nakatitig kay Mo Feiwo ay biglang lumingon upang tingnan ang babae sa yin-yang pool, ang kanyang ekspresyon ay lumiwanag, mukhang malapit nang magkaroon ng pagbabago si ate. Sa yin-yang pool, si Yehan, na sumisipsip ng kapangyarihan ng yin-yang, ay naramdaman din ang paggalaw na ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kabilang panig. Mula sa katawan ng kabilang panig, nakaramdam siya ng isang malakas na puwersa na umabot na sa kritikal na punto, ay hahakbang sa isang mas malakas na antas anumang oras. Matapos maramdaman ito, tinalikuran ni Yehan ang ideya na patuloy na sipsipin ang kapangyarihan ng yin at yang.
Mukhang malapit nang magkaroon ng pagbabago ang babaeng ito. Sa oras na ito, hindi ito isang malay tao na pagpipilian upang agawin ang pagkain sa kabilang panig. Kung naapektuhan nito ang pagbabago ng babaeng ito, mababaliw siya hindi kaya niyehan iyon. Sa isang iglap sa ilalim ng mga titig ng tatlong paligid, ang babaeng nakaupo nang nakatapak sa tapat ni Yehan ay nagkaroon ng pagbabago, at isang mapang api na aura ang kumalat sa Yin Yang Pond, tinitiis ang buong puwersa nito, nakaramdam si Yehan ng walang katapusang alon ng presyon ay bumagsak sa kanya, at ang hininga ng pagbabago ng babae ay kumalat, na nagparamdam kay Yehan na parang may buhat siyang bundok sa kanyang likod. Anong uri ng kaharian ang hininga na ito? Hindi alam ni Yehan, ngunit alam ni Yehan na kung gusto ng babaeng ito na patayin siya, mahihirapan si Yehan na mabuhay sa isang pag-iisip lamang mula sa kabilang panig. Sa oras na ito, ang kaharian ay nasira, at ang babaeng nakaupo nang nakatapak sa tapat ni Yehan ay sa wakas ay dumilat. Ang mga matang iyon ay tila medyo walang pakialam. Nang magkatinginan ang dalawa, nakaramdam si Yehan ng lamig ng walang kabuluhan. Ang hininga ng kabilang panig ay kumalat. Naramdaman ng nagyayelong aura na kumakalat mula sa kabilang panig, ang ekspresyon ni Yehan ay nanginginig, dahil mula sa nagyayelong aura na ito, naramdaman ni Yehan ang isang intensyon ng pagpatay at nakakulong na siya. Ang mga mata ng babae ay walang pakialam, at tinitigil niya si Yehan sa tapat niya, ngunit may isang bakas ng pag-aalinlangan na nakatago sa kanyang walang pakialam na mga mata. Ang binata sa tapat ay maaaring makapasok sa Yin Yang Pool ng ligtas at maayos na tulad niya. Sino ka? Ang walang pakialam na boses ng babae ay umalangaw-ngaw, at ang intensyon ng pagpatay na nakakulong kay Yehan ay hindi kailanman nawala. Ate, ang lalaking ito ay isang malabog na tao. Iniisip niyang maligo ng romantiko sa iyo kanina. Sa tingin ko ay may iba pa siyang plano para sa iyo. Ang mga taong tulad nito ay dapat bigyan ng magandang leksyon. Ang dalaga sa tabi niya ay natatakot na ang mundo ay hindi magiging magulong. Nang marinig ito, ang bibig ni Yehan ay kumunot, at yumuko siya at sinabi, "Dalaga, mali ang pagkakaintindi ko, ngunit ang Yin Yang Pool na ito ay kapakipakinabang sa aking paglilinang. Sa tingin ko ay hindi ko naabala ang paglilinang ng dalaga. Para rito, mangyaring huwag kang mag-alala, dalaga." Walang paraan, ang lakas ng babae sa tapat ay lubhang mapang-api, hindi maintindihan ni Yehan kung anong antas ang kabilang panig, mas mabuting huwag mong saktan ang gayong master. Sa tingin ko ay isang manyok ka na gustong samantalahin ang pagkakataon na lumapit kay ate at haborin ang kanyang belo upang tingnan ang walang kapantay na mukha ng aking ate. Ang dalaga ay mahina na umismid at mayabang na tinitigan si Yehan. Nang marinig ito, inikot ni Yehan ang kanyang mga mata. Kung talagang gusto niyang makita kung bakit kailangan niyang lapitan ang babaeng iyon, makikita niya siya ng buo gamit ang kanyang clairvoyance. Gayunpaman, ito ay isang pag-iisip lamang sa kanyang puso. Ang kanyang kinakaharap ay si Yehan ay hindi talaga naglakas loob na gawin ang babaeng ito na may nakakatakot na lakas. Kung nalaman ng kabilang panig ang isang bagay, tiyak na hahawakan niya ang puwit ng tigre, at ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Suso, kaya mong magsalita ng kalokohan. Ang babae ay mukhang walang pakialam, at siya ay lumabas sa Yin Yang Pool, at bumagsak sa bulwagan na parang isang lotus na lumalabas mula sa tubig. Ate, paano ako nagsasalita ng kalokohan? Sumimangot ang dalaga, at matinding tinitigan si Yehan na nasa Yin Yang Pool pa rin habang hawak ang malaking kutsilyo. Nang makita ito, ipinagkibit balikat ni Yehan at patuloy na isinara ang kurtina upang magsanay. Nang makita ito, ang dalaga ay gigil na gigil, talagang gusto niyang putulin si Yehan hanggang sa mamatay sa Yin Yang Pool. Ano kaya itong kakaibang tao, kaya rin niyang linangin ang kapangyarihan ng Yin at Yang. Ang babae ay mukhang walang pakialam, at matapos tingnan ng mabuti si Yehan, lumingon siya at umalis. Si Kizzy, maswerte ka ngayong beses. Dapat mong ipanalangin na hindi mo ako makikilala sa susunod, o gagantihan kita. Tinitigil ng dalaga si Yehan, at nahabol ang babae gamit ang isang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Ang tao ay mabilis na nawala sa bulwagan. Matapos umalis ang dalawang dalaga, si Mo Feiwo ay nag-iisa sa bulwagan upang tulungan si Yehan na protektahan ang Dharma. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang Yin Yang Pond ay lubhang mahalaga kay Yehan, kung hindi ay hindi susugal si Yehan na saktan ang dalaga. Panganib na pumasok dito. Sa Yin Yang Pool, matapos mawala ang babae, si Yehan ay nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng Yin Yang nang mas walang ingat. Ang nakakatakot na lakas ng pagsipsip ay kumalat sa Yin Yang Pool, at ang mga hibla ng kapangyarihan ng Yin Yang ay tila nagtipon sa isang agos ng hangin, at nagsimulang pumasok ng mabilis. Pumasok ito sa mga mata ni Yehan.
Kabanata 1355. Kung pakiramdam mo ito ng mabuti, mapapansin mo na ang lahat ng puwersa ng yin at yang sa yin at yang pole ay nakasentro kay Yehan, na parang ang kanyang katawan ay naging isang whirlpool, isang walang hanggang hukay, na maaaring maglaman ng lahat ng puwersa ng yin at yang dito. Si Yehan ay nalubog sa ganitong uri ng paglilinang, ang oras ay lumipas sa bawat minuto at bawat segundo, at sa isang kisap mata, isang araw na ang nakalipas mula nang sina Yehan at ang iba pa ay pumasok sa Yin Yang Underground Palace, ngunit si Yehan ay wala pa ring balak na tapusin ang kanyang paglilinang sa Yin Yang Pool, nadama niya na sa matagal na pagsasanay na ito, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Habang lumilipas ang panahon, at hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, nang maramdaman ni Yehan, na nagsasanay sa Yin Yang Pond, na ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangati, tinapos niya ang ganitong uri ng pagsasanay at patuloy na sinipsip ito. Nararamdaman ni Yehan, ang aking sariling mga mata ay saysubog dahil sa puwersang ito. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na naabot na ni Yehan ang limitasyon ng pagsipsip ng kapangyarihan ng Yin at Yang, ngunit ang kasalukuyang paglilinang ni Yehan ay hindi makapapantay. Pareho ito ng dahilan kung bakit sinisipsip ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto. Mukhang ito na lang ang paraan ngayon. Sa Yin Yang Pool, si Yehan ay dumilat at tumigil sa pagsasanay. Gayunpaman, nang maingat na maramdaman ni Yehan ang kanyang kaharian, bigla niyang natuklasan na ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok ng Jod-ing. Nang maramdaman ito, si Yehan ay ngumisi sa sulok ng kanyang bibig, sinira ang tubig, at bumagsak sa bulwagan. Kuya Ye, kumusta ka na? Nagtagumpay ka na ba? Nang makita si Yehan na sumugod palabas ng Yin Yang Pond, lumapit si Mo Feiwo sa kanya at masayang nagtanong. Nang marinig ito, si Yehan ay tumango na may ngiti at sinabi, "May nakuha ako, Feiwo, ilang araw na ba akong nagsasanay?" Sumagot si Mo Feiwo, "Kuya Ye, ito na ang ikatlong araw na tayo ay nasa Yin Yang Underground Palace." Tumango si Yehan at sinabi, "Pero na, pagkatapos umalis sa Underground Palace, magpatuloy tayo sa imperial na lungsod." Agad, ang dalawa ay sabay na naglakad palabas patungo sa pasukan sa labas ng pangunahing bulwagan. City Master Liu, hindi mo ako niloloko, hindi ba? Matagal na, bakit hindi pa lumalabas ang taong binanggit mo? Sa sandaling ito, sa pasukan ng Yin Yang Underground Palace, maraming practitioner pa rin ang nagtitipon dito. Sa panahong ito, maraming tao rin ang pumasok sa Yin Yang Underground Palace. Ang mga walang lakas na pumasok sa Yin Yang Underground Palace ay maaari lamang tumitig sa labas ng palasyo, tingnan. Nang marinig ito, si City Lord Liu ay kalmadong sinabi, "Matandang bangkay na multo, ako, Liu Rulong, ay hindi magbibiro sa iyo tungkol sa ganitong uri ng bagay. Kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari mong tanungin si Kuya Chin." Tumango si Patriarch Chin at sinabi, "Bagaman hindi ko alam kung anong magagandang bagay ang nakuha ng batang iyon, ngunit ang batang iyon ay isang hindi pangkaraniwang dayuhan." Sa sandaling lumitaw siya, ang tatlo sa atin ay magtutulungan upang unang sugpuin siya. Isang batang lalaki lang na may dilaw na buhok. Upang harapin siya, ang matandang lalaki lamang ay sapat na. Malamig na umismid ang isang matandang lalaki na may isang kawit na ilong at isang alon ng mapang-api na lakas ang kumalat mula sa kanya. Ang matandang lalaking ito ay isang Celestial Man Master sa unang yugto. Upang harapin si Yehan at makuha ang mga kayamanan sa kanya, si City Lord Liu ay espesyal na nag-imbita ng matandang bangkay na multo dito. Isang master ng langit at tao, kasama ang kanyang sarili at si Patriarch Chin, ay sapat na upang patayin si Yehan dito, pinatay. Sa oras na ito, sa loob ng gate ng palasyo, si Yehan ay kumaway sa Yin Yang Barrier, isang puwersa ng Yin Yang ang kumalat, at ang Yin Yang Barrier ay kusang nawala ng walang bakas. Ang mga figure ni na Feiwo at ng iba pa ay lumitaw sa harap ng gate na pumapasok sa palasyo. Nakatingin sa mga kabataan at mga dalaga na lumabas, sa paligid ng Yin Yang Underground Palace, maraming mga mata ang nakatitig sa kanila. Ang mga taong may kakayahang pumasok sa Yin Yang Underground Palace ay nakakainggit. Bagaman sinamahan ito ng panganib, ang mataas na panganib ay mataas din. Kasama ang mataas na gantimpala, lalo na ang mga makakalabas ng buhay sa Yin Yang Underground Palace. Matandang bangkay na multo, ang batang iyon ay lumabas na, at makikita-kita sa susunod. Nang makita sina Yehan at Mo Feiwo na lumabas sa Yin Yang Underground Palace, si City Master Liu ay malamig na ngumiti. Bagaman wala siyang lakas upang harapin si Yehan, maaari siyang mag-imbite ng mga eksperto na lumabas, kasama ang kanyang sarili at si Patriarch Chin, sa kombinasyon ng tatlo sa kanila, si Yehan, isang taong nagtipon sa tuktok, ay hindi makakaligtas.
Nang marinig ito, ang mga mata ng bangkay na multo ay nahulog na kay Yehan, at agad siyang ngumisi. Master Liu, isang batang lalaki na nagtipon sa tuktok ay magpapakaba sa iyo ng ganito. Upang harapin siya, ang matandang lalaki ay nangangailangan lamang ng isang galaw ay maaaring patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ang bangkay na multo ay lumabas na may isang masamang tingin sa kanyang mukha, ang kanyang tatsulok na mga mata ay direktang tumitig kay Yehan, sinundan ni na City Lord Liu at Patriarch Qin. Sa sandaling ito, si Yehan, nakakalabas lang sa Yinyang Underground Palace, ay nakaramdam ng masamang espiritu ng matandang bangkay na multo, at ang kanyang titig ay sumunod sa kabilang tao. Hindi niya kilala ang taong ito, ngunit nang makita niya ang Willow City Lord, ang mukha ni Yehan ay agad na nanlamig. Kuya Ye, ang matandang lalaking ito ay isang Celestial Master. Kumunat ang noo ni Mo Feiwo, at ang kanyang kamay ay nasa hawakan na ng espada. Alam ni Mo Feiwo kung gaano kalakas ang isang Celestial Master. Gamit ang ganitong lakas, isang piraso ng cake ang pagpatay sa isang tagapaglinang na nagtipon sa tuktok. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang matandang lalaki at ngumisi, at sinabi, ayos lang, isang master ang kusang pumunta sa pintuan, tamang-tama para subukan ko ang aking lakas. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang pagkamangha ang sumilay sa mga mata ni Mo Feiwo, ngunit matapos makasama si Yehan sa panahong ito, naramdaman niya na walang hindi kayang gawin ni Yehan, lalo na nang makita niya ang malakas na ekspresyon sa mukha ng kabilang panig. Sa ilalim ng kumpiyansa, si Mo Feiwo ay may ilusyon na ang master ng langit at tao ay walang anuman sa harap ni Yehan. Mukhang ang dalawang lalaking ito na lumabas sa Yinyang Underground Palace ay pinupuntirya. Kabanata 1356. Iyon ay isang matandang bangkay na multo. Kilala siya sa ating Roushui City at maging sa mga karatig na lungsod. Narinig ko na espesyal siyang gumagamit ng mga bangkay upang magsanay ng isang uri ng masasamang sining, at ang kanyang mga pag-atake ay lubhang malupit. Bukod pa rito, naroon din si City Lord Liu at ang pinuno ng pamilyang Qin, at kung kaya nilang akitin ang tatlo sa kanila ng sabay-sabay, tila may magandang bagay sa dalawa sa kanila na umaakit sa kanila. Hehe, isa sa kaharian ng langit at tao, dalawa sa kanila ang nagtipon sa tuktok, ang dalawang lalaking ito ay talagang malas, ngunit anong magagandang bagay ang mayroon sila na maaaring magpatibok sa 3 taong ito. Sa paligid ng Yinyang Underground Palace, nakita ng mga mata ang matandang bangkay na Yin, City Lord Liu, at Patriarch Qin na naglalakad patungo kina Yehan at sa dalawa sa kanila. Isang masiglang tingin ang sumilay sa kanilang mga mata, at tinitigan nila si Yehan at ang iba pa. Bata, narinig ko na nakakuha ka ng maraming magagandang bagay sa Yinyang Underground Palace. Ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon na ibigay ang mga bagay na iyon. Iiingatan ko ang inyong dalawang katawan. Kung hindi, kung papatayin kita, kukunin kita. Bangkay upang magsanay. Sa harap ni Yehan at ng iba pa, ang bangkay na multo ay tinitigan si Yehan at ang iba pa na may mahigpit na tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay puno ng masasamang espiritu na nagbibigay sa mga tao ng isang kakila-kilabot na pakiramdam ng pang-aapi, na parang sa mundong ito, may lumitaw na walang kapantay tulad ng isang multo. Nang marinig ito, si Yehan ay malamig na ngumiti at sinabi, kung ibibigay ko sa iyo, mamamatay ka, kung hindi mo ibibigay, mamamatay ka. May pagkakaiba ba? Bata, huwag mong subukan ang pasensya ng matandang lalaking ito. Malamig na umismid ang matandang bangkay na multo, tiningnan si Yehan at sinabi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ibibigay mo ba ito sa sarili mo, o hahayaan mong kunin ito ng matandang lalaking ito sa sarili niya? Ngumiti si Yehan at sinabi, matandang lalaki, kung kaya mo, halika at kunin mo na lang, natatakot ako, may puso ka pero hindi mo kaya. Matandang bangkay na multo, huwag kang magsalita ng kalokohan sa batang ito, mahaba ang gabi at puno ng mga panaginip, patayin mo na siya ng mabilis. Tinignan ni City Master Liu si Yehan ng may lungkot, ang kanyang buong katawan ay puno ng murderous aura, tiningnan ni Yehan si City Master Liu, at sinabi, matandang lalaki, hinayaan kitang mabuhay sa Underground Palace, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Mukhang determinado kang hanapin ang iyong sariling kamatayan. Bata na maraming sinasabi at gustong pumatay sa akin, sa tingin ko dapat mong isipin kung paano mabuhay ngayon. Sabi ni City Master Liu na may pang-iinis. Sapat na ako upang patayin siya. Malamig na umismid ang matandang bangkay na multo, at sa mga tuyong palad, ang malalakas na masasamang espiritu ay nagtipon. Sinuntok niya si Yehan ng isang suntok, at ang suntok na iyon ay puno ng masasamang espiritu.
Bago pa man maabot ni Yehan ang kamao ng matandang multo, naramdaman ni Yehan na ang kanyang buong katawan ay nakakulong sa masasamang espiritu na iyon. Lumipad na, umatras. Matapos magsalita, ang espada ni Moni ni Yehan ay lumabas sa kanyang kaluban, at ang isang gintong liwanag ng espada ay tinutungo ang nakakatakot na masasamang pag-atake ng matandang bangkay na multo. Agad, ang gintong liwanag ng espadang iyon ay tila may nakakatakot na kapangyarihan upang sugpuin ang lahat ng kasamaan sa mundo, at ito ay napaka-relate sinira nito ang masasamang pag-atake ng matandang multo sa bangkay. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang puso ng matandang bangkay na multo ay nagulat, at sa isang iglap, isang mas nakakatakot na masasamang espiritu ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa galaw na iyon kanina, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang epekto ng espada ni Yehan. Matapos ang takot, ang matandang bangkay na multo ay hindi naglakas loob na maging pabaya, at ang nakakatakot na masasamang espiritu ay biglang bumuo ng isang mabangis na espada sa harap ng matandang multo, tinutungo ang espada ni Yehan at humiwa pababa. Titigil. Gayunpaman, nang ginagawa ng bangkay na yin na matandang multo ang kanyang makakaya, ang mga mata ni Yehan ay naging tulad ng mga mata ng impyerno, at isang nakakatakot na puwersa ng pagkulong ang kumalat sa nakapalibot na walang bisa, na kumakalat sa layo na 5 metro, sakop. Sa isang iglap, ang bangkay na multo ay nagulat na matuklasan na ang kanyang pagsuntok kay Yehan ay tila nakaranas ng kakila-kilabot na paglaban, at ang tila napakabilis na bilis ay bumabagal. Lag-itik. Sa sandaling ito, ang gintong liwanag ng espada ay kasing bilis ng kulog, iniiwasan ang kakila-kilabot na masasamang espada ng matandang multo, at humiwa sa matandang multo. Ang kakila-kilabot na espada ay nagulat pa rin sa pag-atake ng matandang multo. Nang ito ay bumagal, dumaan ito sa kanyang katawan, pinaglipad ang kanyang katawan, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, ang mga dugo ay hindi mapigil ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nang makita ang eksena na ito, sina City Lord Leo at Patriarch Chin ay mukhang nagulat. Mas malakas sila kaysa kay Old Ghost, isang master ng Heaven and Human Realm, na natalo sa isang galaw laban kay Yehan. Ang mga tao sa paligid ay pantay na namangha, nagtipon sa tuktok, at natalo ang mga masters ng langit at tao sa mga segundo. Ito ang tinatawag na master ng langit at tao, at napakababaw nito. Tumayo si Yehan na may hawak na espada, ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin kay City Lord Leo, na may murderous aura. Natatalo ang Heaven and Human Realm sa mga segundo. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng lahat sa paligid ay lubos na naantig. Tinitigan nila ang binata na nakatayo na may hawak na espada ng may pagkagulat. Ang kabilang panig ay nasa tuktok pa rin ng pagtitipon, ngunit natalo niya ang Celestial Being, ang matandang bangkay na multo sa mga segundo. Master ng Realm. Lumalabas na ang mga master sa Heavenly Human Realm ay napakababaw. Malamig na ngumiti si Yehan, ang kanyang mga mata ay nahulog kay City Lord Leo, at isang mabangis na murderous intent ang pinakawalan mula sa kanya. Hinayaan niya ang taong ito na pumunta sa Underground Palace ang kabilang panig minsan, ngunit ngayon, ang kabilang panig ay determinado pa ring harapin siya. Tungkol kay City Lord Leo, hindi na siya pinayagan ni Yehan na mabuhay. Naramdaman ni City Lord Leo ang murderous gaze ni Yehan, at isang takot ang sumilay sa kanyang nagulat na mukha, at nagmadali siyang umatras ng kaunting distansya. Kayang talunin ni Yehan ang matandang bangkay na multo, isang master ng kaharian ng langit at tao, sa mga segundo, na may ganoong malakas na lakas, ito ba ay isang bagay na kaya niyang harapin? City Master Leo, patawarin mo ako, ayaw ko nang maglaro ng larong ito, kahit gaano pa kaganda ang kayamanan, hindi ko na mababawi ang aking buhay. Sa sandaling ito, tiningnan ni Patriarch Chin si Yehan at dahan-daang umatras, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure, at iniwan niya ang dalawa at sumugod patungo sa walang bisa sa malayo. Ang lakas ng binata ay napakatakot, hindi siya naglakas loob kung magpapatuloy kang manatili dito, hindi mo ba nakikita na kahit ang matandang bangkay na multo, isang master ng langit at tao, ay malubhang nasugatan. Kabanata 1357. Hayop na bata, sino ka? Sa tabi ni City Lord Leo, ang matandang bangkay na multo ay dahan-daang bumangon mula sa lupa, tinitigan si Yehan ng isang pares ng tatsulok na mga mata na naglalabas ng isang kakila-kilabot na masasamang espiritu. Mga kabataan, natatakot ako, ay makikita lamang sa malawak na imperial na lungsod. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, matandang lalaki, kapag namatay ka na, ipaaalala ko sa iyo ang aking pangalan. Dahil gusto ninyong dalawa akong patayin, dapat kayong maghanda na mapatay ko ngayon. Maghanda na mamatay.
Matapos sabihin ito, si Yehan ay lumabas na may hawak na espada, at isang kamangha-manghang aura ng paggamit ng espada ay sumunod sa tabi ni Yehan, tinatakpan ang matandang bangkay na multo at si City Lord Leo. Nang makita ito, ang mukha ng matandang bangkay na multo ay biglang naging lubhang pangit. Tinitig niya si City Master Leo ng mahigpit na tingin, "Liu Rulong, nasaktan ako sa iyo." Nang marinig ito, ang mukha ni Liu Rulong ay lubhang pangit din. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lakas ng binata na iyon ay napakatakot, maging ang matandang bangkay na multo, isang master ng kaharian ng langit at tao, ay hindi kapantay niya. Nang makita ang eksena na ito, ang lahat ng mga mata sa paligid niya ay naging masigla. Ang eksena na ito ay isa laban sa dalawa, at ang binata ay sapat na rin ang lakas upang labanan sina Old Ghostin at City Lord Leo. Sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakatakot na aura ang unti-unting kumalat, parang kutsilyo na parang espada. Ang ekspresyon ni Yehan ay mahigpit, hinawakan niya ang kanyang espada pasulong, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay dahan-dahang gumalaw sa kanyang dagat ng kamalayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa itaas ng walang bisa sa labas ng Blackwind Forest, isang malaking itim na ulap ang gumalaw patungo sa kanya pinindot, at kasabay nito, isang mabangis at nakakatakot na aura ang kumalat sa Yinyang Underground Palace. Bago pa man dumating ang malaking itim na ulap na iyon, ang lahat sa harap ng Yinyang Underground Palace ay nakaramdam ng isang napakalaking presyon na dumarating. Naramdaman dito, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa langit na natatakpan ng itim na ulap. Isang halimaw. Maraming halimaw. Natatakot ako na hindi bababa sa 20 sa kanila, at lahat sila ay lumilipad na halimaw. Nang makita ito, ang mga mata ng lahat ay lubos na nagulat. Ang malalaking itim na ulap na tumatakip sa kanila ay pawang mga halimaw, at ang napakalalaking pakpak ng mga lumilipad na halimaw ay nakabuka, na parang tatakpan nila ang mga ulap at tatakpan ng araw. Ang nakakagulat ay mayroong higit pa o mas kaunting mga figure na nakatayo sa mga katawan ng mga lumilipad na halimaw na iyon. Ang isang taong may ganoong lakas ay hindi pangkaraniwan na gumamit ng mga halimaw sa halip na transportasyon. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan ay nakatuon din. Maraming mga figure sa mga lumilipad na halimaw ang nagparamdam kay Yehan ng presyon. Sino ang mga taong ito? Sa loob ng ilang segundo, ang malaking itim na ulap ay ganap na binalot ang mga tao sa paligid ng Yinyang Underground Palace, kaya't ang lahat ay maaari lamang tumingin pataas at tumitig sa mga halimaw at mga tao. Sa likod ng halimaw, nakatayo ang isang grupo ng mga batang figure. Ang mga taong ito ay karaniwang mahigit sa 20 taong gulang at wala pang 30 taong gulang, ngunit ang kanilang aura ay napakalakas. Hehe, hindi ko inaasahan na ang mga alingaw-ngaw ay totoo. Ang Yinyang Underground Palace ay talagang lumitaw sa lugar na ito kung saan walang nangyayaring tae. Sa oras na ito, isang binata na nakaputi ang tumingin sa palasyo at mahina na ngumiti. Tinitingnan ng lahat sa lupa sa ibaba na may kaunting kay-abangan. Nang marinig ito, isang binata na nakapula ang sinabi, "Nakakalungkot na huli na tayo nakakuha ng balita, at hindi natin alam kung anong magagandang bagay ang natitira sa Yinyang Underground Palace na ito." Kuya Chenfeng, maaaring hindi ganoon. Ang Yinyang Underground Palace ng Yinyang Venerable ay hindi ganoon kadaling pasukan. Marahil ang pinakapangunahing lugar ay hindi pa natapakan. Nang marinig ito, ang binata na nakaputi ay sumangkit ng mga mata at nakangiting sinabi, "May sabi-sabi na mayroong isang hanay ng mga nakakagulat na lihim na code na nakatago sa Yinyang Underground Palace, na bihira sa mundo. Hindi ko alam kung ako, Li Chenfeng, ay may pagkakataon na makuha ito." Li Chenfeng. Nang marinig ang mga salita ng binata, ang mga ekspresyon ng mga tao sa harap ng palasyo ay nagulat. Li Chenfeng? Iyon ay isang henyo mula sa imperial na lungsod. Maliban kay Prinsipe Chuya, mayroon silang isang grupo ng mga pinakamalakas na henyo sa ilalim niya, at ang Li Chenfeng na ito ay isa sa kanila. Gayunpaman, sa loob lamang ng 3 araw mula nang isilang ang Yinyang Underground Palace, ang mga balita ay natanggap na mula sa Imperial City, at ang mga henyo mula sa Imperial City ay dumating na rin dito. Ang nakakatakot na bilis na ito ay hindi ka panipaniwala. Alam mo, dito at ang imperial na lungsod ay malayo pa rin. Ano kayang nakakatakot na bilis, dumating ako rito mula sa imperial na lungsod sa loob ng 3 araw. Nagulat si Yehan, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mga halimaw sa ilalim ng grupo ng mga kabataan. Ang lakas ng mga halimaw na ito ay maaaring lumampas na isang high-level na espiritu na halimaw ay umabot na sa antas ng isang mahiwagang halimaw. Ha 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 ha! Li Chenfeng? Hindi ko inaasahan na mas mabilis kayo kaysa sa akin, Xiao Yuangang.
Bakit, natatakot ka bang nakawin ko ang iyong mga magagandang bagay? Bigla, lahat ay nakatingin sa grupong ito ng mga tao mula nang ang imperial na lungsod ay isang henyo, isang binata na nakasakay sa Pegasus, ay dumating na mabilis sa walang bisa sa malayo. Ang hugis ng Pegasus ay hindi gaanong naiiba sa isang ordinaryong kabayo, maliban na mayroon itong isang pares ng higanteng pakpak na maamo na parang kidlat sa ilalim ng pagkislap ng walang bisa. Xiao Yuangang. Nang marinig ang boses na ito, ang lahat sa mundo ay tumingin sa binata na nakasakay sa Pegasus. Mataas siya sa buhay na ito, may hawak na sibat sa kanyang likod, at isang makapangyarihang aura na hindi maaaring baliwalain ay dumaan sa mundo. Ang kanyang paglitaw ay nagpadiin sa mga mata ng lahat. Si Xiao Yuangang ng pamilyang Xiao sa imperial na lungsod, ito ay isang makapangyarihang binata na may sabi-sabi na hindi man lang kayang tingnan ng prinsipe. Sa ganitong paraan, ako, Leng Xingmo, ang dapat na pinakahuli na dumating dito ngayon. Kabanata 1358. Sa oras na ito, habang si Xiao Yuangang ay mabilis na dumating sa walang bisa na nakasakay sa isang lumilipad na kabayo, isang figure ang muling lumitaw sa likuran niya. Si Leng Xingmo, na kilala bilang ang mabilis na espada, ay isang nakakatakot na henyo na may napakahusay na kasanayan sa paggamit ng espada. Sa pagitan ng langit at lupa, maraming tao ang naantig nang makita ang mga henyo sa imperial na lungsod na sunod-sunod na lumitaw. Ang mga kabataang ito ay pawang mula sa imperial na lungsod, ngunit ang mga apelyido ng marami sa kanila ay hindi pa naipapakita. Siyempre, sina Li Chenfeng, Xiao Yuangang, at Leng Xingmo, na ang mga apelyido ay nahayag na, ay pawang mga unang uring henyo sa imperial na lungsod. Masasabi na kung walang tsuhuya sa imperial na lungsod, ang mga taong ito ay maaaring ganap na mangibabaw ang batang henerasyon ng imperial na lungsod. Malamig na mga mata ng bituin. Nakatingin sa malupit na binata na huling lumitaw, ang mga sulok ng mga mata ni Li Chenfeng ay bahagyang lumiit, at ang kanyang mabilis na espada ay malamig at bituin. Ito ay isang karakter na maraming batang master sa imperial na lungsod ang lubos na natatakot. Ang kanyang espada, sa mga batang henerasyon ng imperial na lungsod, ay ilang tao ang makakalaban dito, at higit na mahalaga, ang mga taong nakatayo sa likuran niya ay mas nakakatakot pa. Haha, Ice Cube? Inihahambing mo ang aking bilis, mula sa imperial na lungsod, maihahambing ba ang hayop sa ilalim mo sa aking lumilipad na kabayo? Tiningnan ni Xiao Yuangang ang malamig na mukha na si Leng Xingmo at ligaw na tumawa, ang dalawa sa kanila ay sabay na umalis mula sa imperial na lungsod, at sa huli, si Xiao Yuangang ang nauna rito. Lumilipad na kabayo, ito ay isang uri ng lumilipad na halimaw na napakahirap hanapin. Maaari itong tumakbo ng mabilis sa libu-libong milya sa lupa o lumipad sa hangin sa loob ng maraming araw nang hindi humihinto. Nang marinig ito, nakita ko na ang malamig na bituin ay magaan na nagsabi, Xiao Yuangang, nawalan lang ang hayop na ito sa iyo, hindi ako. Hoy, Bing Cube? Napakakapal mo naman, hindi mo man lang inamin na natalo ka. Ngumisi si Xiao Yuangang at tinuro ang gitnang daliri kay Leng Xingmo. Sa oras na ito, sinabi ni Li Chenfeng, lahat, dahil dumating na tayo sa lugar na ito, bakit hindi tayo maglakad-lakad sa Yinyang Underground Palace, at kapag nasa loob na tayo, gagamitin ng lahat ang kanilang sariling mga kasanayan. Nang marinig ito, ang grupo ng mga henyo sa imperial na lungsod na tila medyo maayos sa una ay nagpalabas ng isang matalas na aura. Sila ay mula sa imperial na lungsod. Bagaman magkakakilala sila, sila rin ay mga karibal sa lihim, lalo na kahit nakasangkot ang kanilang sariling mga interes. Kahit gaano pa sila kakilala, huhugot sila ng kanilang mga espada upang harapin ang isa't isa. Hehe, kung gayon ay huwag mo akong salubungin, Xiao Yuangang. Ako ay isang taong hindi seryoso, ngunit huwag mong aksidenteng mapatay ang sinuman. Hindi ako magiging responsable sa oras na iyon. Ngumisi si Xiao Yuangang at narinig sa mga salitang ito, maraming mga henyo mula sa imperial na lungsod ang sumimangot. Si Xiao Yuangang, ito ay isang baliw, isang walang awang karakter na naglakas loob na bugbugin ang prinsipe hanggang sa mamatay, sa kanyang kamay. Gayunpaman, habang ang mga batang masters na ito mula sa imperial na lungsod ay nagbabantay sa isa't isa, isang biglaang tinig ang umalingaw-ngaw sa mundo. Mga kaibigan ko, bakit ninyo pinag-aaksayahan ang mga magagandang bagay sa Yinyang Underground Palace? Basta patayin mo ang taong ito, makakakuha ka ng maraming magagandang bagay. Tinignan ng bangkay na Yin na multo si Yehan ng may kasamaan, pagkatapos ay ang tinig ni Yin Sisi ay agad na nagpangit ng mukha ni Yehan. Dam! Ipinagbili ng bangkay na multo ang lalaking ito.
Nang marinig ang mga salita ng bangkay na Yin na multo, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ng Yin Yang Underground Palace ay nagulat mula sa simula. Oo, oo, ang taong ito ay nakakuha ng maraming kayamanan sa Yin Yang Underground Palace. Mas mainam na patayin siya kaysa pumasok sa Yin Yang Underground Palace upang hanapin ang mga ito. Matapos ipakita ni Yehan ang kanyang kahangahangang lakas, siya at ang matandang bangkay na multo ay hindi mapigilan si Yehan gamit ang kanilang lakas. Kapag sinalakay sila ni Yehan, ang kanilang mga posibilidad na mabuhay ay maliit, ngunit kung si Yehan ay naging bilang target ng pampublikong kritisismo, kung ang grupong ito ng mga batang masters mula sa imperial na lungsod ay haharap sa kanya, kung gayon si Yehan ay tiyak na hindi makakaligtas. Sa isang iglap matapos sabihin ito ng matandang multo ng bangkay na Yin at City Lord Leo, ang lahat ng mga kabataan na nakatayo sa ibabaw ng mga halimaw sa langit ay sabay-sabay na tumingin kay Yehan. Noong nakaraan, ang mga mata ay naging walang pakialam na parang isang harapan. Ang taong ito ay may mga kayamanan sa Underground Palace na napaka nakakaakit sa kanila. Sa sandaling ito, nadarama ang matatalas na titig sa itaas ng langit at ang nakakatakot na presyon mula sa hindi nakikita, ang mukha ni Yehan ay naging lubhang pangit. Nahaharap sa grupong ito ng mga nangungunang talento mula sa imperial na lungsod, paano niya kaya? May lakas bang lumaban? Nagsasabi sila ng kalokohan, wala akong anumang bagay kay Kuya Yeko. Ang mukha ni Mo Feiwo ay lubhang pangit din, at lumipad siya sa tabi ni Yehan, galit na tinitingnan ang dalawang multo. Kalokohan, maliit na babae, huwag mong isipin na makakatakas ka sa somero ring sa iyong katawan. Umimik si Liu Chengzhou, at nang marinig ang kanyang mga salita, isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Li Chenfeng sa itaas ng langit, agad, tumawa siya, tiningnan si Yehan at sinabi, lahat ng kayamanan ay nakalaan para sa mga may kakayahan. Kuya ko, bakit hindi mo ilabas ang mga bagay na nakuha mo sa Underground Palace at hayaan ang lahat na tumingin? Nang marinig ito, isang binata na nakapula ang ngumisi at sinabi, syempre, ang isang walang kakayahang tao ay may kayamanan sa kanyang katawan, nakatumbas ng paghawak ng isang piraso ng mainit na patatas, ngunit Kuya Chenfeng, masyadong magalang ka sa kanya, paano kung ako ay direkta? Pagkatapos ng lahat, ang binata na nakapula ay sumugod pababa mula sa halimaw, parang isang nakakatakot na itim na anino, at agad na naabot si Yehan. Shu Chanjiao, masyadong mabagal ka. Gayunpaman, nang maabot ng itim na anino si Yehan, sa likuran ni Yehan, isang sayan na anino ay dumating din, at ang bilis ng dalawa sa kanila ay hindi maisip na mabilis. Na may kakilakilabot na presyon na dumarating, ang dalawang batang masters na ito ay sabay na humiwan ng espada sa mga braso ni Yehan, dahil si Yehan ay may suot na somero ring sa kanyang kamay, basta makuha niya ang somero ring na ito, makukuha niya ang dugo sa Underground Palace, mga kayamanan. Hoy! Shu Chanjiao? Lumuyang, ang dalawang gagong ito ay tila nagpaplano na magnakaw. Sa itaas ng langit, si Xiao Yuangang ay ngumisi, at ang kanyang katawan ay puno ng pagkapuot. Gayunpaman, sa ilalim ng mga titig ng paligid, ang binata na sinalakay ng dalawang batang masters ng imperial na lungsod ng sabay ay gumalaw sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay parang isang streamer, hinayla ang dalaga pabalik sa lupa na parang isang mabilis na paglabas, ang bilis ay hindi maisip na mabilis din, nang mapanganib na umiwas sa mga pag-atake ng dalawang batang masters mula sa imperial na lungsod. Boom! Ang mga pag-atake ng dalawang batang masters mula sa imperial na lungsod ay bumagsak sa lupa. Ang nakakatakot na puwersa ay pumutok sa lupa sa loob ng radius na 10 metro, at ang tunog ng mga gumugulong na panginginig ay nagmula sa lupa. Matapos makita ang eksena na ito, iyon isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ng mga batang masters ng imperial na lungsod na nakatayo sa ibabaw ng halimaw. Kabanata 1359. Isang tagapaglinang na nagtipon sa tuktok, sa ilalim ng pag-atake ng dalawang master sa mga unang yugto ng Heavenly Human Realm, ay nakaligtas ng buo. Ang lahat ng mga mata ay nahulog sa binata na humihila sa dalaga. Ang lalaking ito, nakakatipon lang sa tuktok, bakit siya ganoon kabilis? Kaya't ang mga pag-atake ng dalawang master sa mga unang yugto ng Heavenly Human Realm ay hindi siya nasaktan. Sa lupa, ang ekspresyon ni Yehan ay madilim. Bagaman hinayla niya si Mo Feiwo upang maiwasan ang mga pag-atake ng dalawang batang master sa Heavenly Human Realm, ang nakakatakot na puwersa na nagwawalis ay nagpasugat kay Mo Feiwo at nagsuka ng dugo, na may lakas ni Mo Feiwo sa kaharian ng dalawang bulaklak, nahaharap sa pag-atake ng isang master sa kaharian ng langit at tao, kahit na hindi ito isang harapan na pag-atake, hindi niya kayang labanan ang aura.
Feiwo, kumusta ka na? Umiling si Mo Feiwo, pinilit niyang ngumiti at sinabi, Kuya Ye, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nang marinig ito, nakaramdam si Yehan ng kaunting kakulangan sa ginhawa. Ito ang unang pagkakataon para sa maliit na batang babaeng ito na pumunta sa malayo at sinundan niya si Yehan kahit na nasugatan siya. Paano niya hahayaang masaktan ang batang babaeng ito? Humph, maswerte ka, nakaiwas ka sa aming dalawa na umaatake ng sabay. Sa lupa, si Shu Chanzhou ay malamig na umismid, ngunit ang kanyang mukha ay medyo hindi mapakali, pakikitungo sa isang lalaki na nasa tuktok ng pagtitipon, hindi lamang niya isang galaw ang pumatay sa kalaban, at hinayaan ang kalaban na umiwas ng buo. Shu Chanzhou, ang kanyang swerte ay hindi magiging ganoon kabuti magpakailanman, hayaan mo akong mauna sa oras na ito. Matapos magsalita, si Gumoy ang ay lumapit kay Yehan na may malamig na mukha. Nang makita ito, si Shu Chanzhou ay ngumisi, maaari kitang hayaang patayin siya, ngunit kung may mga kayamanan sa underground para sa kanya, hindi mo ito makakain mag-isa. Hehe, malinaw na pag-agaw, sina Gumoy ang at Shu Chanzhou ay talagang kaya iyon, ngunit sino ang nagpapahina sa taong ninakawan? Una nating tingnan kung paano haharapin ni Gumoy ang lalaking ito bar. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga pag-atake ni Gumoy ang at Shu Chanzhou, ang bilis ng lalaking ito ay medyo maganda. Sa itaas ng langit, ang grupo ng mga henyo mula sa imperial na lungsod ay nag-cross ng mga braso at tinitigan ang eksena sa lupa sa ibaba na may ngiti sa kanilang mga mukha. Wala silang pakialam sa buhay ni Yehan. Para dito, hindi nila alintana na patayin muna si Yehan, at pagkatapos ay hanapin ang somero ring na dala niya. Sa lupa, tinitigan ni Yehan si Gumoy ang napapalapit sa kanya. Binitawan niya ang maliit na kamay ni Mo Feiwo, at unti-unting inilagay ito sa hawakan ng Mo Nijan, hinuhugot ito ng paunti-unti. Ang malamig na liwanag na sumibol ay tila isang napakalaking kapangyarihan ang nagbuburo. Ang iyong tapang ay kapuri-puri, ngunit sayang wala kang kaukulang lakas. Gamit ang espadang ito, hindi kita hahayaang magkaroon ng isa pang pagkakataon na makatakas. Nang makita si Yehan na humugot ng espada, si Gumoy ang ay ngumisi, at mabilis na umakyat na may nakakatakot na tingin sa kanyang mukha. Sinaktan mo siya, ang espadang ito, hindi kita hahayaang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Malamig ang tingin ni Yehan, si Mo Feiwo ang unang taong tame time na tumrato sa kanya matapos siyang dumating sa mundong ito, sino ang maglakas loob ang pagsaktan sa kanya ay nasa listahan na ng dapat patayin ni Yehan. Mayabang na lalaki, ako, Gumoy ang, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa ekspresyon ni Gumoy ang nalubhang mabangis. Ang espadang biglang humiwa ay parang isang nakakatakot na sinag ng liwanag. Ang kapangyarihan ay parang isang nagngangalit na apoy na nagmumula sa pagbomba. Ito ang Great Sun Sword Sutra ng pamilyang Gu. Ang espada ni Gumoy ang ay nagparamdam sa lahat ng mga henyo sa imperial na lungsod na tumitig sa kanyang espada. Titigil. Gamit ang isang mahinang sigaw sa puso ni Yehan, ang kanyang mga mata ay biglang naging madilim at nakakatakot. Matapos sipsipin ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng yin-yang sa yin-yang pool, ang kakayahan ni Yehan na ihinto ang oras ay lubos na napabuti. Ang saklaw ng mga oras ng pagtigil ay nadagdagan, at, sa antas na nakaharap sa mga kalaban, ay nadagdagan din. Nang siya ay nasa disyerto noon, si Yehan ay halos hindi mapigilan ang pag-atake ni Lin Chaotian sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahang i-freeze ang oras. Ngayon, kahit na ang lakas ni Yehan ay nasa tuktok pa rin, nahaharap sa isang master ng kaharian ng langit at tao, maaari pa rin itong ihinto ang pag-atake ng kalaban. Sa sandaling ihagis ang oras, isang nakakatakot na gintong liwanag ay sumabog din mula sa espada ni Moni ni Yehan ng sabay. Ang kapangyarihan ng ginto ay parang isang umuungal na bundok at ilog. Sa sandaling ang matalas na kapangyarihan ay ihagis, ang walang bisa sa harap niya ay nasa buong pamumulaklak. Ang lahat ng dako ay napunit, direktang nakikipagtagpo kay Ziyang Gumoy ang glowing sword energy. Gayunpaman, ang ikinagulat ng ekspresyon ni Gumoy ang ay nang ang kanyang nakakatakot na espada ay umabot sa loob ng 5 metro kay Yehan, naramdaman niya ang kanyang bilis na bumagal. Ang pagbagal ay nakikita ng mata, ngunit sa kabaligtaran sa ilalim, ang espada ni Yehan ay kasing bilis ng isang gintong kulog, at ang bilis sa pagitan ng dalawa ay hindi maihahambing. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng gagong si Gumoy ang? Nang makita ito, ang mga batang masters ng imperial na lungsod ay tulala na tumitig. Gamit ang kanilang paningin, malinaw nilang nakita ang napakahalatang eksena. Ang bilis ng espada ay hindi kasing bilis ng isang lalaking nagtipon sa tuktok.
Hindi problema ni Gumoy ang. Ang problema ay nasa taong iyon. Kumislap ang mga mata ni Leng Xing. Bilang isang mandirigma, ang kanyang kakayahan sa pagmamasid ay mas matalas kaysa sa iba, at, sa katawan ni Yehan, naramdaman din niya ang isang walang kapantay na malawak na presyon ng espada, ngunit hindi pa ito pinakawalan. Wasakin. Sa isang iglap ng ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa dalawa sa kanila, ang gintong liwanag ng espada ni Yehan na parang kulog ay agad na palm-unit sa Xiaoguang sword energy ni Gumoy Ang. Kahit na gusto ni Gumoy Ang na maiwasan ang eksena na iyon, ito ay magiging isang medyo napakalaking bagay. Mga paghihirap, ang pagdaan ng oras sa paligid, ay umabot sa isang punto na kahit siya ay hindi makakagalaw. Lag-itik. Ang gintong liwanag ng espada na parang kulog ay palm-unit sa kumikinang na sword energy ni Gumoy Ang na nagparamdam sa mga mata ng kabilang panig na kumislap sa pagkamangha dahil ang espada ni Yehan ay pumatay sa kanyang katawan ng walang humpay pagkatapos sirain ang kanyang pag-atake, at siya, sa ilalim ng impluensya ng mabagal na bilis ng oras sa oras na iyon, ay walang oras upang umiwas. Hayop! Paano mo magagawang gawin iyon? Naramdaman ng nakakatakot na gintong liwanag ng espada na sumasabog patungo sa kanyang katawan, sa sandaling ito, ang puso ni Gumoy Ang ay lubos na natakot, at ang malakas na hininga ng kamatayan ay nagparamdam sa kanya na humakbang sa pintuan ng impyerno gamit ang isang paa. Bakit ko hindi magagawa? Dahil ba galing ka sa imperial na lungsod? Kabanata 1360. Isang walang pakialam na tinig ang lumabas sa bibig ni Yehan, ang kanyang bilis ay tumaas sa halip na bumaba, ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay direktang sumabog sa dibdib ni Gumoy Ang sa ilalim ng titig ng mga mata mula sa langit at lupa, ang espada ni Moni ay tumalon mula sa likuran niya, ang napakabilis na eksena ay nagulat sa lahat ng mga mata mula sa imperial na lungsod. Pinatay si Gumoy Ang. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong kaguluhan sa paligid. Si Gumoy Ang, siya ay isang miyembro ng pamilyang Go sa imperial na lungsod, kahit na isang master na tulad ni Li Chenfeng ang gustong pumatay sa kanya, kailangan niyang timbangin ito ng mabuti, at hindi niya lakas loob na gawin ito ng hayagan. Ang mga titig na iyon ay nahulog sa lupa, at tiningnan nila ang binata isa-isa. Ang taong ito ay talagang pinatay si Gumoy Ang, isang master sa unang yugto ng Heavenly Human Realm, gamit ang lakas ng Gathering Realm. Ang grupong ito ng mga henyo mula sa imperial na lungsod ay nagulat sa kanilang mga pamamaraan. Pinatay si Gumoy Ang, isang master sa unang yugto ng Heavenly Human Realm, gamit ang lakas ng tuktok. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang nakakagulat. Ang ganoong malakas na lakas ng pakikipaglaban ay bihira. Sa buong imperial na lungsod, mayroon lamang isang henyo na nakatalo sa Heavenly Human Realm sa tuktok ng pagtitipon, si Prinsipe Chuhuya, at ngayon, ang lalaking ito ay talagang kaya ito. Talaga, nagpaparamdam ito sa mga tao na medyo hindi kapanipaniwala. Ang grupo ng mga henyo mula sa imperial na lungsod ay mukhang nagulat, at ang kanilang mga titig ay nakatitig sa binata na pumatay kay Gumoy Ang sa lupa. Ang lakas ng kabilang panig ay talagang nagulat sa kanila, ang mga henyo ng imperial na lungsod. Hindi nila inaasahan na ang binata ay kayang patayin si Gumoy Ang gamit ang isang espada lamang. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang nakakagulat, ngunit kung si Gumoy Ang ay mapatay, ang mga tao ng pamilyang Go ay tiyak na pupunitin siya. Sa sandaling ito, isang binata ang malamig na umismid. Nang marinig ito, isa pang binata ang sumagot, marahil, nang walang tulong ng pamilyang Go, ang mga tao dito ngayon ay kayang pumatay sa kanya. Sa itaas ng langit, ang mga mata ng tatlong masters tulad nina Li Chenfeng, Xiao Yuangang, at Leng Xingmo ay kumislap. Kaya nilang patayin ang mga unang araw ng Heavenly Human Realm sa tuktok ng Jod-ing. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng ganoong lakas. Sa imperial na lungsod, natatakot ako na maraming mabubuting tao ang ikukumpara siya kay Prinsipe Chuhuya. Pagkatapos ng lahat, sa imperial na lungsod, at maging sa buong Great Chu Dynasty, si Prinsipe Chuhuya lamang ang nag-iisang henyo na kayang talunin ang Heaven Human Realm sa tuktok ng Jod-ing, at ngayon, may isa pa. Kagiliw-giliw na lalaki, ngunit sayang masyadong mahina pa siya, kung hindi, gusto ko talaga siyang makipagkompetensya ng personal. Tinitigil ni Xiao Yuangang si Yehan na may mga singkit na mata, at may mga hibla ng mabaliw na kutsilyo sa kanyang katawan. Ang pangkalahatang espiritu ng pakikipaglaban ay sumabog. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang matatalas na mga mata ay tumaas, tiningnan niya ang grupo ng mga henyo mula sa imperial na lungsod sa itaas ng langit. Ang mga taong ito ay gustong tapokan siya at kunin ang sa kanya, kaya ano kung ang mga taong ito ay galing sa imperial na lungsod? Wala akong balak na maging iyong kaaway, ngunit walang dapat mag-isip na tapokan ako.
Ang mga mata ni Yehan ay nakatuon sa mga henyo sa imperial na lungsod, ang kanyang matatalas na mga mata ay parang mga talam, ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit hindi rin siya. Kung siya ay talagang naiinis sa kanya, hindi niya papansinin ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Talagang nababaliw ka na. Bakit, talagang sa tingin mo na kung papatayin mo si Gumoyang, walang makakaharap sa iyo dito? Sa itaas ng langit, si Li Qianfeng ay malamig na umismid, at sinabi, kung ikaw ay makatwiran, mapatay mo si Gumoyang, at pagkatapos ay mapatay mo si Gumoyang. Ibigay ang mga kayamanan ng personal, marahil ay mayroon ka pa ring pagkakataong mabuhay. Nang marinig ito, si Yehan ay mukhang malamig at sinabi, maaari kayang ang mga henyo mula sa imperial na lungsod ay pawang mga tulisan at magnanakaw. Mapangahas, tinitigil ni Li Qianfeng si Yehan na may madilim na ekspresyon, bagaman ikaw ay talagang mas mahusay, kailangan mong malaman na binibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo ito pahalagahan, alam mo mismo kung ano ang mga kahihinatnan, gusto kitang patayin, hindi ito mas mahirap kaysa sa pagpatay sa isang aso. Nilalay mo ako. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao, ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng murderous intent, hindi ito mas mahirap kaysa sa pagpatay sa isang aso, ano ang iniisip ng kabilang panig sa kanya. Malamig na ngumiti si Li Qianfeng at sinabi, ang pang-iinsulto sa iyo ay mas mabuti kaysa sa pagpatay sa iyo, tama ba? Ang aking pasensya ay limitado. Mas mabuting ibigay mo ang mga kayamanan sa underground pala sa loob ng 3 hininga, kung hindi, hahayaan kitang subukan mo kung ano ang tunay na pang-iinsulto. Sa tingin ko, nananaginip ka. Ang ekspresyon ni Yehan ay madilim. Paano niya madaling ibibigay ang sa kanya? Sa mundong ito na walang masasandalan, ang kanyang nakuha sa Yinyang Dungeon ay ang pinagkukunang yaman para sa hinaharap na paglilinang ni Yehan. Basta lumapit ang mga henyo, o higaitan pa nga sila, hindi niya kayang ibigay ang kanyang sariling mga pinagkukunang yaman sa iba. Mukhang gusto mo talagang subukan ang pakiramdam ng pagkapahiya sa publiko. Ang mga mata ni Li Qianfeng ay dahan-daang nanlamig, at ang matatalas na mga matang iyon ay nahulog kay Yehan na parang isang matalas na espada, na parang tutusukin ang kanyang katawan at kaluluwa. Sa isang iglap, kasunod ng mga salita ni Li Qianfeng, isang nakakatakot na presyon ang bumagsak mula sa langit ng walang kabuluhan. Ang presyong iyon, na parang isang nakakatakot na tuktok, ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang katawan ay nakakulong sa isang iglap, at maging ang paghinga ay naging lubhang mahirap. Ang presyon mula kay Li Qianfeng ay mas malakas kaysa sa kay Gumoyang nitong mga araw na ito. Hindi ko alam kung ilang beses na naging mas malakas ang master ng kaharian ng tao, na nagpapahirap kay Yehan na lumaban. Habang ang presyong ito ay kumalat sa katawan ni Yehan, nakita ko na iniwan ni Li Qianfeng ang katawan ng halimaw at lumabas sa walang bisa, isa-isa ang kanyang mga mata ay nahulog sa kanyang gwapo at gwapong mukha. Depende sa iyo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang maging mayabang sa harap ko. Malamig na umismid si Li Qianfeng, at ang kanyang mga paa ay humakbang ng malakas sa walang bisa. Kumalat, isa pang mas nakakatakot na presyon ang bumagsak patungo kay Yehan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Yehan na ang presyon sa kanyang katawan ay naging mas marahas. Ang marahas na puwersa ay tumagos ng malalim sa kanyang utak ng buto at gustong sirain ang kanyang pisikal na katawan. Nahiya ako para sa iyo, at pinapahiya ko ang aking sarili. Ngayon, pinagsisisihan mo na ba ang desisyon kanina? Muli sa itaas ng langit, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Li Qianfeng, at pagkatapos, isang mas nakakatakot na alon ng kapangyarihan ay bumagsak muli. Sa oras na ito, si Yehan ay direktang nagsuka ng isang dugo mula sa kanyang bibig na nagpapangit ng kanyang mukha. Kuya Ye, nang makita ang eksena na ito, isang pagkabalisa ang sumilay sa mukha ni Mo Feiwo, at lumipad siya kay Li Qianfeng gamit ang kanyang espada, humiwa ng isang matalas na aura ng espada sa walang bisa. Ngunit, gamit ang lakas ni Mo Feiwo sa kaharian ng 2 bulaklak, paano siya magiging kalaban ni Li Qianfeng? Sa ilalim ng alon ng kabilang panig, si Mo Feiwo ay mabilis na umatras, malakas na bumagsak sa lupa, nagsusuka ng dugo. Feiwo, umatras. Ang ekspresyon ni Yehan ay nagyayelong malamig, at ang kanyang titig ay nakatuon kay Li Qianfeng sa itaas ng langit na parang isang matalas na espada.